Tayo sa isa pang balita. Ang daming balita ngayon. No? Ito balita ito patungkol dyan sa ICC. O eto, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ng mga ulol na ito? Pinagbabantaan daw ng DDS. Tangina niyan, kayo pa yung na pinagbantaan. Utang ina, napakarami yung troll army, kayo pa yung pinagbantaan. Anak ng tinapay naman. Sige nga, ano na naman tong pautot ng mga, ano na to, mga pamilya ng mga adik na ito. Pinagbantaan naman noon ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang delegasyon ng ilang kaanak na mga biktima ng war on drugs. Yan ay bago bumiyahe ang mga kaanak papunta ng The Hague, Netherlands. Wow, ang sarap. Ang sarap ng buhay. Mantakin mo si Kian De Los Santos ba yun? Ginawang santo. Tapos etong pamilya ng mga biktima daw ng war on drugs na may mga biniktima rin. Pupunta ng Europe, sana all. Tanginan yan, mantakin mo. Nagtinda ka na ng droga, kumita ka na, sinira mo na yung buhay ng mga binentahan mo ng drugs. Tapos, yung pamilya mo, mamamasyal pa sa Europe. Ang galing. Palakpakan. Tanginan, galing talaga. Sarap ng buhay. Dito talaga sa Pilipinas, kapag tiwali ka, blessed ka. #blessed. Para sa confirmation of charges hearing ni Duterte. Nasa frontline na balitang yan. Pupunta raw sila doon para sa confirmation of charges ni Duterte. Nagsalita na po si Kaufman na hindi a-attend sa any virtual or any form ng confirmation of charges na yan si Pangulong Duterte. Magaling din si Pangulong Duterte kasi syempre, tingnan mo si Bongbong nung nakita ang payat na, putsang inang yan, tuwan-tuwa yung mga Pilipino. Syempre, nangayayat din si Pangulo. Tapos, mahaba na yung buhok. Baka pagpiestahan pa siya. Kaya mautak din Sabi niya, putangin na ninyo. Itong kaso ko na to, wala na pag-asa to. Nandito na ako Tanggap ko na to. Malamang sa malamang, sentensyahan ako dito. Wala akong pakialam. Marami na ako nagawa sa bayang Pilipinas. Mahal ako ng mga Pilipino. Gusto ko namang mawala bilang isang bayani. Kaya ito na siguro yung pagkakataon ko para i-celebrate ako ng mga tao fully. So, ako tanggap ko na yung fate ko na hindi na ako makakalabas dito. Okay lang yan, pakyo kayo. Kala nyo naman, nalulungkot ako. Ang pinakamalungkot lang na part naman ng pagkawala ni Pangulong Duterte doon sa doon sa mismong pamilya sa pamilya lang naman kasi syempre, wala yung tatay nila. Mahal nila yan. Wala na ngayon tatay nila, buong buhay nila dahil nagsisilbi sa bayan, wala nang panahon sa kanila. Kung kailan nagretiro, dapat makakasama na nila, ikinulong pa. Ang hassle lang naman is yung kailangan nilang magpalit-palit papunta ron. Ang layo nun, ang mahal ng ginagastos nila. They had to do it para, para makasama, habang buhay pa yung kanilang tatay, makasama pa nila. And dinadamayan nila doon sa pinagdadaanan ng tatay nila. Pero, you think, si Pangulong Duterte, if let's say, for example, itong mga anak niya, may pagkasundo sa kano, kasi kanuman yan. Kanu lang naman talagang may mga pakana yan. Makipagkasundo sa kano para si Pangulong Duterte palabasin. Do you think haba pa buhay ni Pangulong Duterte kung uuwi siya, malalaman niya na nakipagkasundo yung pamilya niya para lang mapalaya siya, makipagkasundo sa mga nagpakulong sa kanya? Hindi papayag yan, magagalit yan. Baka ikamatay niya pa yung putang ina nyo. Ba't hindi nyo pa ako hinayaang makulong doon? Kaysa naman bumahag ang mga buntot ninyo at nakipagkasundo kayo sa mga yan para mapalabas ako. Okay na ako doon. Si Pangulong Duterte, as far as I know, okay na siya dyan. Kasi sabi nga niya, gusto kong maging bayani. Buhay pa siya. Pinagbubunyi na siya ng tao. And kapag may masamang nangyari kay Pangulong Duterte dyan, babagsak talaga yung ICC na yan. Oo, maniwala kayo. Si Camille Samonte. 6 na araw bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Naghahanda na ang delegation ng ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs. Sa press conference ng Duterte Panagutin Network, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na maraming biktima ang gustong personal na makanood sa pagdinig lalo't matagal na nila itong Siyempre naman. Putang ina naman, takin mo libre pasyal. Europe pa? Saan ka pa? Baka nga yung mga pamilya na yan, di pa nakakarating dito sa mga malalapit na bansa sa Asia. Mantakin mo yan. 18-hour trip yan. Baka naka-business class pa yan.
Pagdating sa Europe, putya, sarap ng buhay. Kakain sila ng puro tinapay. Hoy, putya, walang kanin dyan. Magpunta nyo dyan, magsibalikan kayo kagad dito, mga yayat kayo. Sanay pa naman kayo sa pakbit at saka sa mga pagpag. Hintay. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bansa, may natatanggap na raw silang mga pagbabanta mula sa Duterte supporters Ano yung doon. pagbabanta? Hindi na Ano rin yung namin pagbabanta? alam yung emosyon ng mga Ano yung pagbabanta, ha? May pagbabanta raw sila natatanggap. Ano yun? Kala ko naman kung ano yung pagbabanta. Ganito itsura ng makikita mo sa dahig. Talagang magbabanta ka eh. Pero nakakakuha kami ng sentimiento na hindi welcome ang mga biktima, hindi welcome ang mga abogado ng biktima sa The Hague. Lalo na sa mga lugar na idineklara na nila na Duterte Street. Tangang putanginan to. Bobo talaga putangin. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Yung mga abogado, kalaban, yung mga biktima di umano, pupunta ron, makikikain sa kanila. Tanga. Binabalaan na nga kayo na wag na lang kayong pumunta rito kasi pag nagpunta kayo rito, gulo yan. Ang ina, hindi pagbabanta yun. Sinasabihan lang kayo, babala yun. Hindi yung pagbabanta. Hindi kayo welcome dito. Alam mo, putang ina, twisted talaga yung narrative ninyo eh. Ang pagbabanta, yung puta, humanda kayo. Pag nakita namin kayo, gugulpihin namin kayo rito. Pag nakita namin kayo rito, putang ina, maniwala kayo, may mangyayari sa inyong masama. Buti kung ganun eh. Babala yan. Itong Duterte Street, huwag kayong pupunta rito. Natural. Ba't kayo pupunta ron? Magpipicture kayo kay Pangulo, tsaka may nagkakainan yung mga Pilipino dun, makikikain kayo. Kakapal naman ng mga pagmumukha nyo. Duterte Street nga, tas pupunta kayo ron. Tanginan nyo. Ano gusto nyo away? Nananahimik sila dun eh, na nagpipiknik-piknik araw-araw. Dinadamayan nila si Pangulong Duterte, sinasamahan nila araw-araw eh. Kahit sa labas lang sila eh. Tapos pupunta kayo ron, gulo yan. Babala yun. Huwag kayong pupunta rito, Duterte Street. Kung gusto nyo, magtayo kayo ng Bongbong Marcos Street. O pag nagtayo kayo ng BBM Street, di rin naman kayo pipigilan kasi malayang nakakapagpahayag yung mga tao dyan sa Europe eh. Anong banta doon? Hindi banta yun, babala yun. Kung babae na to, pangit na, tanga pa. Duterte Park na parang hindi daw yon, hindi welcome ang mga quote-unquote, akala nila sinasabi nilang anti-Duterte. Naghahanda na rin daw sila sa mga pambabash online. Inaasahan daw nilang may mga bayarang troll na aatake sa susunod na linggo kasabay Sinong magbabayad? Lagi kayo nagsasabi ng bayarang troll, bayarang troll. Sino? Sino nagbabayad? Yung 125 million na sinasabi niyong ninakaw ni Inday, do you think kayang ipambayad sa mga vlogger? Do you think? Ang merong bayarang troll, kayo. May pondo kayo eh. May pondo kayo kung kani-kaninong mga mga magnanakaw sa flood control di umano eh. Si Bongbong madaming binabayaran ng mga troll army. Hindi kami, yung mga bumabati ko sa inyo katulad ako, wala kaming bayad kay Inday. Tangina, joy nga lang natanggap ko nung Pasko eh. Christmas party nga eh. Pucha, joy dishwashing liquid lang natanggap ko nung bayad doon. Walang hiya, partida pa yan ha. Hindi pa kami binabayaran. Ganito na kami katapang. Di lalo na pag sinweldoan kami ng mga Duterte na yan. Di. Tayo na, baka doon kami sa loob ng bahay nyo mismo mag-content. Makita mo, si Conti pag gising, nagko-content ako sa tabi niya o nagla-live ako sa tabi niya. Ay nang yan. Wala pang bayad tong mga Duterte vlogger. Masigasig na kami. Lalo na kung susweldoan kami naman, hindi masaya. Kung susweldoan kami naman, hindi mas ganda. Ang inang yung sinong hindi tatanggi sa sweldo, prinsipyo mo naman, parehas pa rin. Antakin mo ang prinsipyo ko nasa bayan, tapos susweldohan ako sa ginagawa ko, di ang saya. Ba't hindi ko ipagmamalaki yun? Putang ina, pagmamalaki ko yun. Kung halimbawa, binabayaran ako ni Inday sa ginagawa ko, binabayaran ako ni Mayor, binabayaran ako ni Pulong, putang ina, pagmamalaki yun, may sweldohan ako ni Pulong, close kami. Ipagyayabang ko pa kung magkano. Kainan yan, bakit ko ikakahiya yun kung talagang binabayaran kami hindi eh. Ayun na, pupunta nga kami sa Davao. Sabi ko nga sa inyo, pucha, muntik kaming hindi makumpletong magpunta sa Davao dahil pinautang lang yung iba sa amin, pinautang lang ni Banat Bay para makapunta kami sa Davao eh. Sinasabi nyo may bayaran. Tanginan nyo, mga loko-loko kayo. ng
confirmation of charges hearing ni Duterte na magsisimula sa February 23. Posible raw na magharap ang prosecutor ng dalawang testigo na may kinalaman sa pagpapatupad ng war on drugs. Matatandaan na ang self-confessed Davao Death Squad hitman na si Edgar Matobato at dating Police Colonel Chief Royina Garma ang Tignan mo, ito nakakatawa. Ito nakakatawa. Ang testigo kay Pangulong Duterte, ito si Garma may murder case. Si Matubato, marami ding kaso. O, tangina niyan. Sabi ko nga, mantakin mo, yung matanda, walang kaso sa Pilipinas. Tapos itong mga testigo, yung may mga kaso. Ironic, no? Ang labo. Walang due naman yan, no? paulat na pwedeng Wanted to, ah. Wanted to for murder dito sa Pilipinas. Ba't hindi nila hinahanap to? Wanted to, bakit nagtitistigo pa dyan? Ba't hindi kinukulong? Ang ina yan ang sinasabi kong double standard sa Pilipinas eh. tumestigo sa kaso ni Duterte. Pero sabi ni Conti, wala pang inilalabas ang prosecution kung sila ang ihaharap na testigo. Malalaman na lang daw ito sa mismong araw ng confirmation of charges hearing. Sa ngayon, nasa pre-trial stage pa lang ang kaso ni Duterte at posibleng madagdagan pa ang mga tao na kakasuhan at aarestuhin. Nitong weekend, pinalanganan ang 8 kasabwat umano ni Duterte sa war on drugs. Kabilang nga riyan sina Senators Bato de la Rosa at Bongo. Ang sunod na tanong ngayon, kailan maglalabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanila? Una nang iginiit ni Sen. Pro Tempore Ping Lacson na dapat dumaan muna sa local court ang anumang arrest warrant ng isang foreign entity. Muli niya itong pinanindigan sa programang Story Ko ng One News. Dapat mag-issue ng corresponding order yung local judge para ma-implement. Ano na to, established na to. Ganito dapat talaga. Local para masabi mo na legal yung pagpapadala sa iyo doon. Kailangan may coordination, hindi lang ng isang tao kasi dito ang nag-coordinate lang presidente, si Remulla, si Boying, si John Vic. Sila lang yung mga nag-coordinate eh. Hindi nag-coordinate sa sa local courts which is yun may jurisdiction. Oo, pinadala na lang doon ng decision lang nila. Yun nga yung mali. Kailangan okay man lang yan. Kung halimbawa, itong si Bato at si Bongo ipadala mo doon. Pero dumaan sila sa proseso. Ano yung proseso na yon? Hindi sila i-diretto doon. Halimbawa, may warrant of arrest, may Interpol. Dadaan muna sila dito. And then, yung korte dito yung magdi-decide. O pagka din nag-desisyon yung korte, may motion pa yan hanggang makarating ng Supreme Court. Alam kasi nila na kapag ginamit nila yung sistema niya, yung proseso na yan, hindi nila mapapadala doon si Pangulong Duterte. Minamadali nila na mapadala si Pangulong Duterte doon kasi matanda na nga. O kasi nga, baka mamaya kung dadaan sa sistema na ganito sa local court, kasi syempre local court, lower yan. Pagkatapos yan, may Court of Appeals pa yan. Pagkatapos ng Court of Appeals, meron pang Supreme Court yan. So, bibilang ng taon bago ma-execute yung warrant na yan para may padala yung isang akusado o inaakusahan sa International Criminal Court from dito sa Pilipinas, ipapadala dun. O alam nila kaya gusto nilang shortcutin. Kaya shortcut nila si Pangulong Duterte. Kasi nga akala nila pag wala na si Duterte, tatahimik na. Hindi, lalong umingay eh. Nakuryente sila ngayon. So ito yung tama. O kahit pa paano si Lacson may nasabi ring matino eh. Pero meron pa rin talagang hindi matino sa Pilipinas tulad nitong mga to. Before the implementation of the execution of the warrant of arrest, kailangan merong corresponding order from the local court. Ganon din ang mga summons set, ano? Pero iba naman ang posisyon ni ICC Accredited Counsel Attorney Gilbert Andres. ICC is not a state, it's an international organization. Yes, sir. Alam ko, abogado ka, mas magaling ka sa akin. Pero yes, ICC is an international organization that doesn't have any jurisdiction over the Philippines. Kahit na sabihin mo na the crime committed, nasa ICC pa tayo, member pa tayo ng ICC. Ngayon nga, hindi na. Therefore, wala na silang control over us. And our government, our courts here in the Philippines will decide whether dapat ba sila doon o dito. Ikaw na nagsabi, it's not it's an entity, international entity. Ayaw nga natin sa China, ayaw nga natin nung ginagawa sa South China Sea, tapos papayag tayo na manghihimasok yung mga dayuhan dito sa Pilipinas at didiktahan tayo kukunin yung isang Pilipino
na property ng Pilipinas, kukunin ng ganun-ganun lang nang hindi mo kalahi, papayag ka? So hindi po papasok doon sa rules on extradition. Before an international trade, Oo nga, hindi papasok doon kung yun ang batas, pero naglabas na nga sa Supreme Court at sinabi na nga, mayroon na ngang request na nakapending pa sa Supreme Court na kailangan dumaan sa local courts. O antayin yung matapos yun. Kapag natapos yun, sinabi ng Supreme Court na pwede, ipadala doon, diretso kagad, o di pwede. Pero hanggat walang desisyon ng Supreme Court, hindi kayo pwede magpadala doon ng mga Pilipino. yun na, pwede po siyang i-surrender ng Philippine authorities. Now, Pwedeng i-surrender. Nagawa kay Pangulo eh. Pwede, pero ang tanong, legal ba yun o illegal? Illegal po yun. Illegal po yun. Again, sinasabi nga natin na ang ICC papasok yan sa isang bansa na wala ng working legal system. Gumagana naman legal system dito, may demanda nga ako, may DOJ case nga ako. So ibig sabihin, gumagana ang justice system dito. Kung wala palang justice system dito, di sana sa ICC sila nagsampa ng kaso sa akin. Walang hiya kayo talaga. naging state practice po, sa naging example po, si Mr. Duterte ay sinurrender nga ng Pilipinas, si Mr. Duterte sa ICC. So baka yung pong pwedeng gawin. Una na rin sinabi ng Malacanang na kapag may warrant of arrest na, dapat yang ipatupad. Ibobo to eh. Si Claire Castro, putangin na, walang laman ang utak niyan. Pag kinatok mo nga yung utak niyan, 3 araw na hindi pa natatapos yung echo. Ano yan eh? Kumbaga yung utak niyan, putya hangin. Kaya ngayon, wag mabubutas ang ulo niyan. Pag nabutas ang ulo niyan, lalabas yung hangin. Baka wala ng utak talaga yan. Makita mo, taong grasa na yan. Po kinakailangan magtago kung alam po nila na sila'y walang kasalanan, humarap sila at maging matapang. Yun naman pala eh. Kung walang tinatago si Bongbong, ba't di magpa-drug test? Tanga-tanga talaga to, no? Hindi niya talaga alam na lahat ng sasabihin niya, babalik sa kanya. Kung ikay matapang, wala kayong ginagawang masama, ba't kayo nagtatago? Gago. Kung wala, hindi naman pala adik si Bongbong Marcos, bakit hindi siya magpa-drug test? Ganito, nagsasalita ka eh. Hindi mo nga kayang i-apply sa sarili niyo yan. Nagbabalita mula sa frontline. Walang hiya Wilson talaga to Monte, si News walang 5. hiya talaga to si Claire Castro eh. Pinaglihi talaga to sa Pinaglihi talaga to sa baong walang laman eh. Walang due talaga. O tinan nga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
kita.